officially in Vietnam! Ho Chi Minh, Vietnam. Yan. Kung makikita nyo, mapupula yung mga background, di ba? Yan, oh. Siyempre, it's Lunar New Year, kaya masyadong busy. Siguro kaya rin na-delay yung flight namin dahil nga talagang busy. So, saktong-sakto yung punta namin dahil sigurado marami tayong makikita ngayon. So, habang nagbubook siya ng transportation namin papuntang hotel, Ang ginagamit ko ngayon yung Green GSM. Actually, meron naman din Grab pero mas mura. Half the price yung Green GSM kaysa sa Grab. So, dun tayo sa mas mura siyempre. hindi na pala kami bumili ng SIM card dahil nakabili na kami sa Klook. Which is, kung interested kayo, ililink ko na lang dito yung... Gumamit kami ng Klook to buy eSIM. Doon pala sa immigration, hindi naman siya ganoon kahaba. Dahil inurasan ko, pagdating namin ng 7, diretso agad ng immigration bago muna yung pag-claim ng luggage. Umabot din kami ng mga around 13 minutes. Zero. Yes. The time to play the room is 9 to 5. Finally, we are here na sa hotel. Ang hotel na nabook namin ay Lapay or Lapak. Pag Vietnamese, ang pag-pronounce nila Lapak. Pag French, Lapay. So, this one, nabook namin for 4 nights. Mag-stay kami dito ng 4 nights. Mag-ayos muna kami, magpapalit, tapos magdi-dinner. So, bukas yung ating official day 1, kumbaga. Oo, pero magdi-dinner muna kami. At May katapat tayong restaurant, actually. papakita ko pa rin sa inyo kung saan kami magdi-dinner, tapos anong food na-try namin dito. Hello! Ang tao. Ang daming tao. Buhay na buhay yung Saigon. Wow. Ang ganda! Ang ganda nun! Ko? Hindi ko alam kung ano to eh, pero inumin siya eh. Oh my God! Tulog! Nilalakad namin ngayon, ayan, ganyan ka, maraming tao. Talagang nakalagay kasi Happy New Year eh, 2026. So baka, ito yung New Year nila dito. Sobrang daming tao. May mga store. Ayan, ang dami. Tingnan yung... Buong building na yan, iba-ibang floor, puro mga coffee shop, pub and bistro. Ganyan yung itsura niya kapag gabi. Bigay sila ng wet pipes. Siyempre. Hula lang namin kasi walang English na nakasulat eh. So hindi ko alam Sili, the ng best. ham. At yung kanilang dressing na parang fish sauce na matamis na medyo may kaasin na. We ordered yung the classic buntit, Buntit. kanchwatom. Panchatong. It's And then- a Vietnamese shrimp soup. Dumating na yung order namin. Ito yung soup. Vietnamese soup. Pork belly. Buntit. Puro gulay. Tapos lalagyan mo ng konting chili, di ba? Vermicelli, parang sotanghon, parang niswa. Yung ating lychee and watermelon na Wow. Lychee. ano yung gulay, ang fresh, yung parang minty yung gulay. Minty. Sabi mo Ang gusto, hirap. ang gusto mo pa ng extrang dressing, di ba? Manamis-tamis na may mint, may Ayoko nung cilantro. mint. May cilantro. Sarap. Ayoko lang nung lasa ng gulay. Parang mint. Tikman naman natin tong watermelon and lychee. Ang tamis. Ito pala kami sa Family Mart. Tapos may ganito. Gusto ko siyang itry. Bili natin. Tingnan niyo dito. Nagbibenta sila ng kamote. 31. 31 to 60 pesos. Ba't pala kayo in-order mo? May melon tayo tapos nag-yogurt. Yakult. Sarap, di ba? Asan Yakult pa rin? Product of Thailand. Ito siya. Thailand din naman yung Yakult. Okay, nandito na tayo ngayon sa hotel. Pumili pala kami ng mga snacks sa labas. Ito. Kay Lennon to. Ito yung sa akin. Cheesecake. Number 1 in Korea. So, na-try natin to. Let's try muna bago
tayo magbihis. Ang cute! Ay, ganito siya. Try natin. Ang sarap nga. Mamon siya, hindi rin siya fluffy, pero dense yung pagkaano niya. Tingnan mo. Parang siyang mamon na cheese flavor. Mamon siya, cheese flavor, pero yung pagka-mamon niya, hindi yung katanda sa atin na fluffy, na masyadong mahangin. Ito medyo dense. Ang sarap. Yun lang. See you tomorrow. Makapahingal na kami. Walaan nyo kung nasan kami. Sa Jollibee. Jollibee. Siyempre, hindi tayo magpapalagpas pag nakita tayo ng Jollibee. Ang in-order namin, Ako, ayan, sila ay one-piece chicken joy, tsaka isang Jolly Spaghetti. Jolly Spaghetti. Ako naman, dahil paborito ko ang Jolly Spaghetti, order ng solid na Jolly Spaghetti. And then a separate 2 pieces na ibang klase yung spicy, chicken. Parang sweet chili. Sweet chili nga siya. Tapos pero dalawang maanghang pa rin iced siya. tea. Yan, chia iced tea. Yung sa akin soft drinks Chia now. iced tea nila. Tapos And then, peach mango. Peach mango pie. Nakakatawa dito kasi walang Filipino, lahat Vietnamese. Tapos yung menu nila, hindi English, so mahirap basahin. Halos parehas din naman yung menu. Last month pala, kumain kami, sa Manila kumain kami ng spaghetti. Ay, Jollibee. Disappoint ako kasi matagal na kami hindi nakakain ng Jollibee. Tapos pagdating pa sa Manila, bukod sa sobrang konti, ang in-order ko kasi noon, palabok tsaka chicken. Grabe, sobrang putla ng palabok. Ito marami to, itong spaghetti na to. Tsaka yung chicken na dito na malalaki. Mm-hmm. So dahil ba nasa ibang bansa, mas malaki yung nila serving. Yun lang yung Mas malaki pinagkaiba. chicken nila. Bakit ganun? Bakit sa atin na nanggaling yung Jollibee, ang liliit ng mga chicken natin. Pero pagdating sa ibang bansa, malalaki. Mas malalaki rin yung serving. Yun lang naman ang verdict ko. Try natin yung chicken. Kung yung chicken ba, pareho din yung lasa sa atin. Chicken skin muna. Tingnan nyo kalaki yung sweet chili na black chicken. Laki. Ano masabi mo? Wala kasi nito sa Pilipinas, pero Hindi, yung chicken nila. talaga ba? Dahil siguro yung oil, iba yung ginamit. Tama nga. Actually, parang sa tingin ko mas okay pa yan. For me, parang mas okay pa yan. Mas juicy siya. Wala. Saan tayo? Mga cats. So cute. Right now, we're here at the Ho Chi Minh Book Street. Ito yung isang street. Medyo mahaba din naman siya. Wherein doon mo makikita lahat ng mga books, mga stationaries, mga novelty items din. Kaya pinatignan. Ikot muna kami. Ang cute na mga stamps here. Ayan, Vietnam stamps. May mga stickers. Okay, sana pa kasi nalagay lang dito. Ah, So, wala na alagay. ayan o, Vietnam. Hindi ako lang nalagay. It's cute. Okay, dito tayo ngayon sa loob ng post office. Ayan, kadami yung tao. Well, ang pinaka-main attraction dito sa Central Post Office is yung mga tao, yung mga tourist, bumibili ng iba-ibang stamps. Then, ang gagawin nila ay ipapadala nila kung saan-saan para syempre matatakan. Kung makikita nyo, nandoon din yung mga hindi ka magpadala sa bahay niyo, sa kaibigan.
yan. Nakakita na ako. Solid na star lang. Tapos walang nalagay na Vietnam. Kasi ba sa ulo mo? Actually, kaya sinisikipan ko pa nga. Okay guys, nandito ko tayo ngayon sa may harap ng Ho Chi Minh People's Committee Building or yung parang City Hall nila. So this is a very good example ng isang French design during the colonization ng Vietnam ng mga French. So this building is designed by, of course, a French artist na si Paul Gardey. At of course, yung monument na to or yung pinaka inspiration nitong monument na to is si Ho Chi Minh. Nandito kami ngayon sa Uniqlo kasi nagpa-personalize kami ng t-shirt. Ito yung namin. Also, lovely. Pili kayo ng mga sizes andito. Idea nila nun actually. So, ako, dito naman yung gusto kong logo. Ito na yung ating tote bag. Ang ganda na sa akin. Let's go! Tara! Para akong batang yagit dito. May mga upuan silang maliliit. Ayan. Try natin. Ito, para siyang fishball, squid Tikman ball natin. ish. May dalawa siyang sausawan, siguro isang sweet and sour, tapos isang parang manong sauce. Lasang-lasa yung fish niya. Medyo malansa. Pero alam mo talagang fish. Medyo malansa ba? Medyo malansa. Vietnamese sausage. Hindi ko ma-describe pero meron siyang something na pag kinain mo parang may rosemary. Ma-herbs ba? Ma-herbs. May herbs. Ito parang pork daw, sabi. Siguro parang longganisa-ish nila. Katapat lang namin yung yung coffee apartment. Try mo. Para mas gusto ko to. Appetizer ba natin to? Lasang-lasa yung fish niya. Oo nga, no? Bilang sa. Malansa. Pero at least, alam mo isda siya. Hindi siya katulad ng parang lasang harina. Parehas masarap yung sauce, ha? Gets ko yung lasa, yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung anong herb siya pero merong something dun sa sausage na yun. Rosemary or thyme. Or thyme. Pero masarap siya. Magaling na yung panlasa mo, ha? Rosemary or thyme. Pero masarap siya. Pero meron lang siyang pabango na dun sa sausage. Ayan, parang pork na masarap daw. Longganisa. Pero ang laki. Longganisa pala. Masarap naman yung mga choices namin, yung tatlong yun. Kasi kahapon, natatakot kami mag-try dahil baka hindi ko magustuhan or baka hindi pa familiar sa panlasa ko. Pero feeling ko ito yung lychee. Masarap to ba yun? Lychee. Longgan. Calamansi. Longgan. Ito may chia seed Meron akong joke. Tito jokes to. Anong prutas yung matagal nang nawawala? Ano? Ito. Longgan. Matagal nang hinahanap yan. Longgan. Longnan. Well, sa Pinoy, longgan yan. Yan ang prutas sa pinakamatagal nang nawawala. Longgan. Bibili ka ba? Parang ito peach to, peach. Oo, peach siya, peach. Ano? Guyabano. Guyabano nga, oo. Thank you! Ganda ng lagayan niya, oh. Tapos may kasama siyang kutsara. Kasi doon kakainin mo siya. na. Longnan or longgan. Sige, try mo na. Masarap? 30 is almost... Sarap? 60. 60 plus. Parang puto ata sa kanila to. So yun yung Sticky rice. sticky rice. Mga dessert. Ito nga pala yung Vietnamese nila. Vietnamese pizza? Yeah, Vietnamese pizza. Kaya- 30,000. So, ayun yung parang lumpia wrapper nila. Tapos ginerill, di ba? Hap. With pork, some vegetables, spices. Egg, may... Siguro parang mas ang lasa niya mas malapit doon sa alam mo yung Ilocos na empanada? Hindi ba? Sarap, no? Yung crunch niya talagang Crunchy. kuha mo. Siguro, yung maanghang nito mas masarap. Kaya fresh ng gulay. Xin chào! Ano ngayon thank you? Come on!
So, naglalakad na It's- kami. 11:19, 11:20 in the morning. Lagi kami late gumigising. Guys, suot ko na yung first merch, so lovely merch namin. This is from Uniqlo. Then Then si yung Lovely bago, naman is tote bag. na so lovely. Original from so lovely. Oh, so lovely. Nagawa ni Lennon yung Yung design. logo, yung design. Nalakad kami ngayon para kumain ng brunch. 15-minute walk. Pangalan ng kakainan namin is yung Bep Me In. Parang breakfast and lunch restaurant. Naglalakad kami. On our left is yung Saigon Opera House. Ano bang first impression mo sa Vietnam? Para lang siyang Pilipinas para sa akin. Yung weather parang Pinas. Actually, baka nga mas malamig pa dito ng konti. Mas malinis. Crazy busy yung traffic. Medyo mas maraming motor, of course. Siguro naman safe dito, no? Kasi marami ako nakikitang nagmamotor na apat yung nakasakay. Yung angkas. Dalawang bata. May kasama pang bata. Dalawang matanda. So, tas wala pa mga helmet. Pero iniisip ko pa. Pero busy, no? Busy dito talaga. So, hello. Magla-lunch muna kami. Dito kami ngayon sa Ban Mi Inn. And yung mga parang ano nila, sa menu nila, puro mga banh. Ayun yung kailangan i-try namin. Dahil dito kami sa Vietnam. In-order namin yung banh mi, barbecue pork ribs with truffle sauce. Ito mo. It's 265. Ito siya. Then, another one, yung steak banh mi on a wok. 237. So, and then, yung drink namin, Ako nag-order ako ng iced tea. ako, lime juice. Yung lime juice is 49,000. Yung iced tea is 19 lang. Ito yung steak. Wow. Parang patay. Pork terrine. And then, Siguro parang side dish lang And siya. then Mukhang may cheese, mushroom. ito naman yung barbecue pork ribs banh mi. Wow. Ang lasa. Ito ang aking first try sa ating coconut coffee. Girl na girl. Parang ginamit sa kanyang gatas ay coconut milk or coconut cream. Hindi overpowering yung coconut na masusuya ka or mauumay ka, pero masarap talaga yung coffee beans. Yung coffee nila. Yung in-order ko, avocado at coconut. Parang Rice Krispie siguro. O ano siya? Ano siya? Parang siyang dessert drink. Nasa ibabaw yung avocado. May lasa pa rin siya coconut, Coconut yung ilalim. pero wala siyang lasang kape. Wala. So parang talaga siyang Coconut avocado lang. coconut avocado slushy. Dito tayo ngayon sa Fashion District. Andito yung mga local shops ng mga garments. And best quality talaga. Maganda yung mga quality niya. Fashion street na to or fashion district is like 15 minutes walk coming from Bentan Market. So malapit lang naman. Tignan mo yung red. Then may pink siya. Here. Ganda rin. And then white. Nice. Yung pantalon, so cute. Ang ganda ng quality ng mga yung mga dress nila. So nice. Ito ang cute din. Mga pambagets yung mga style dito.
Okay guys, nandito kami ngayon sa kahabaan ng Tuthiem River. Nasa kabilang parte tayo ng Ho Chi Minh. Nasa kabilang side yung hotel natin at nasa sa pagitan ng Saigon River. Nandun tayo ngayon. At ito, isang malaking lugar to na park. Ikot-ikot muna tayo, hanap tayo ng mga kainan at kung ano pang mga activity na pwedeng gawin dito. Napagod na yung laruan mo. Ayaw na umandar. Naubos na yung coins. Parang ano to, bump car, pero hindi car. Ano, bumbuan kayo. Bump boat. Bump boat. Bump boat. Kasi tawag ako ng fishing dyan, ha? Fishing. Okay guys, so nito pala kami sa Pho Sam Ngoc Linh. Not sure kung tama yung pronounce ko. Ito yung mga in-order namin. Yung sa akin muna, yung braised meat and eggs. Ayan. And that's 120 with rice na included with rice. Then yung soup namin is yung special beef pa. Ayan. First time tayong mag-beef. Ano yung sayo? Ito yung crispy roast pork. Crispy roast pork. Tapos, Magkano yung crispy roast pork? 120 din. 120. Tapos ito, yung beef Yung ko beef, ay yung 150. 150. And then, itong sarap. Guava. Guava. Bayabas na bayabas. Okay guys, nandito kami ngayon sa Ho Chi Minh City Museum. Yung entrance nga pala is 30 per person, 30,000 per person. Pagpasok nyo pa lang, kasi wala siyang online ticketing. Sa main gate pa Main lang, gate. tatawagin na kayo ng security para kung saan kayo magbabayad. Mabait naman sila dito. Tsaka cash lang sila dito. Oh yeah, tama. Cash lang pala sila. Well, by the way, itong museum na to is nahahati sa 9 sections. And then, nagpo-focus siya sa prehistoric, ancient, tsaka modern history ng Saigon. And of course, papakita dito yung struggle ng Saigon, Vietnam laban doon sa mga foreign powers. So, very interesting tong museum na to. So, tara! Let's go! Hello! So, nandito tayo ngayon sa may Bep Ni Inn. Actually, kahapon pa kami nandito pero hindi kami nakaupo dahil punong-puno. So, ngayon, siguro after lunch kaya medyo nakaupo. Bep Ni Inn is a Michelin Star Awardee to 2023, 2024 at 2025. So, talagang kailangan i-try natin yan. Dumating na yung tamarind juice Ang namin. ganda ng Try taste mo na. ng tamarind juice nila. Well, may garnish na may cleaves, saka may roasted peanuts. For me, 4.5 out of 5. Kung less sugar, masarap to. Okay, tara, magbalot na tayo. Unahin muna daw ito. Then, ilalagay sa loob ito. Pero, paano ko siya malalagay? Kamayin na lang natin. Then, may ganito. Yan. Lettuce, may mint. Lettuce, lagyan natin. Pero hindi na siya masasarado eh. Puno na siya eh. Like, so, sarado ko. Then, Didip mo siya ngayon. sausaw natin. Pag malambot na yung wrapper, nasasara mo na yung medyo mess lang yung pagkakaano. Dahil hindi namin alam kung tama ba ito ginagawa namin. Pero ito yung nakikita namin na ginagawa nila. Ayan. Malambot na yung wrapper. Itakain na natin. Ano yun sa'yo? Bunsha ang tawag dyan.
Ito yung may vermicelli. Tapos minced barbecue minced pork. Humingi ako sa'yo ng konting rice paper para Kasi ilalagay dyan. ilalagay ko. Hintayin mo munang lumambot siguro. Matigas pa yung wrapper. Ang lasa ng ng pork. And this ends our stay sa Saigon. Nabusog, napagod, pero nag-enjoy kami. Okay guys, don't forget to like and subscribe. Bye! Good night! Bye!